Defense! 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 Ito nga ang sigaw na maririnig mula sa bench ng Mansalay at sa munting crowd na kasama nila rito sa nauhan. Sina Baron nga at ang kambal na Agoncillo ay makikita ring nagsisigaw sa kinauupuan nila para i-cheer sina Mendez. At si Dizon, siya naman ang kumukumpa sa mga taga Mansalay para maging sinkronisado ang cheer ng mga ito sa loob ng venue. Galingan ninyo Mendez! Talunin ninyo ang nauhan! Sigaw pa nga ng ilang grupo ng manonood mula sa Kalapan. Normal na ito, lalo pat tinalo sila ng mga nakaberde. Isang malaking satisfaction sa kanila na matalo ang team na tumalo sa kanila. Ang laban ng Mansalay at Nauhan ay hindi lang mga taga-Oriental Mindoro ang sumubaybay dahil pinapanood din ito ng ilang mga taga-Occidental Mindoro. Mula naman nga sa Laguna ay makikita sa loob ng isang bahay sa isang subdivision doon si Christian Faelnar na nakaupo sa kanilang salas habang nanonood ng TV ng live game mula sa page ng OMPL. Maging si Alvin Perez na taga Santa Rosa ay doon din nakatutok at kasama niya ang kanyang ama at ang ilang kasamahan sa barangay team na nanonood sa barangay hall ng oras na iyon. Ang lupit ni Maki Romero, pero itong si Mendez, nagagawa na niyang makipagsabayan dito. Ito ba ang sinasabi ni Maki na magiging mas magaling pa sa kanya? Sabi nga ni Perez sa isip-isip at napatingin pa siya sa kawalan. Baka raw makakapag-request siya sa Santa Rosa team na imbitahan ang team ni Mendez dito sa kanila para sa isang laro. Ang galing palang maglaro ng boyfriend ni Andrea. Sabi naman ni AJ, ang asawa ni Christian Faelnar, nang makita ang ginagawa ni Ricky Mendez sa laban. Si Christian naman ay napangiti na lang at napaseryoso nang mapapokus sa live sina Mendez at Romero. Magiging sakit sa ulo ang dalawang ito kapag naging magkakampi sila sa iisang team. Ang combo nila sa team ng Oriental Mindoro, mga magagaling na rebounders at defenders na lang ang kulang, ay kaya ng buhatin ng dalawang ito ang isang buong team pagdating sa opensa. Sabi naman sa isip ni Christian na napatingin sa kinakain niyang potato chips. Napatingin na nga lang siya sa kanyang asawa na inubusan na pala siya ng ngut-ngutin. Sa pagpapatuloy ng ikatlong quarter ay nasa Nauhan pa rin ang possession. Nagtagumpay nga si Mendez sa pigilan ng fast break na isasagot sana ni Romero sa ginawa nito. 53-56 ang score at lamang pa ng 3 ang Nauhan. Ang bola naman nga ay makikitang hawak ni Garejo na kasalukuyang binabantay ni Valdez na unti-unti na ring humihigpit ang depensa. Gumalaw na nga rin kaagad si Nerio at Ledesma para makatakas si Garejo sa defender nito. Isang double screen din ang ginawa nila at dito na nga nagulo ang depensa ng Mansalay. Si Dexter ay agad na nakakita ng espasyo papunta sa basket at dito na nga siya tumakbo ng mabilis papunta roon. Napaseryoso pa nga siya nang sabayan siya ni Elcoba pero hindi raw siya magpapatalo sa batang ito. Kinalabaw niya ito pagdating sa ilalim ng basket kaso hindi niya naituloy ang kanyang plano nang makarecover na rin ang depensa si Magbuo. Napatras tuloy si Garejo at dito na nga napasigaw si Romero dahil paubos na ang shot clock nila. Depensa, huwag ninyo silang paiskurin, sigaw naman ni Coach Andrea at dito na nga kumawala ang malakas na cheer ng mga supporters ng Mansalay. Si Maki naman ay to the rescue na hiningi ang screen ni Nerio para makatakas siya kay Mendez na ayaw siyang pakawalan. Pagbangga ni Ricky doon ay mabilis na hiningi ni Romero ang bola kay Garejo at pagkasambot nga ni Maki rito ay isang mabilis na tira ang pinakawalan niya gamit ang isang kamay. Pumasok iyon sa basket at si Coach Mavs nga ay napasuntok na lang sa hangin dahil kamuntika na silang maubusan ng oras. Si Magbuo naman ay biglang ibinato ang bola sa dulo at si Maki nga ay napatingin kay Mendez at nakita niyang tumatakbo na ito. Pero hindi kay Ricky pumunta ang bola kundi kay Gerald na mabilis na hinabol ni Garejo. Hindi kita papalusutin, sabi nga ni Dexter at napaatras na lang si Gerald nang muntik na siyang maagawan ng bola. Nakita nga niya si Ricky at mabilis niyang ipinasa rito ang bola kaso biglang na-intercept ni Custodio ang pasa niya nang habulin ito sa gitna ng pagbulusok patungo kay Mendez. Sinubukan pa ngang habulin ni Garejo ang tumapon na bola para isalba kaso huli na ito. Sayang, sabi nga ni Dexter at si Maki naman ay agad na nilapitan ito. Okay lang iyon, nice try, sabi ni Romero na napatingin din kay Custodio para sabihing ayos ang ginawa nito. Ang possession nga ay nanatili sa Mansalay at sa pagsalo ni Ricky sa bola ay
bigla niya itong ibinato sa kabilang side ng kanilang court at doon na nga mabilis na dumating si Carlo Tuason na buong bilis na hinabol ni Custodio na damangga pa sa nakatayong si Magbuo. Pagkasambot nga ni Tuason ay isang tres kaagad ang kanyang pinakawalan at napangiti ito dahil pumasok ang kanyang tira. Isang thumbs up kaagad ang ginawa ni Carlo kay Ricky na mabilis namang dumikit kay Romero. Ang bola nga ay hawak na ni Nerio para sa pag-inbound at makikita nga na nakatayo sa harapan nito si Magbuo na hinaharangan ng kanyang vision. Upang makawala naman si Romero kay Mendez ay ginamit niya ang ibinigay na screen ni Custodio. Kasabay rin noon ang pagbato ni Nerio sa bola ng mas mataas. Pagkasambot nga ni Maki roon at sa paglitaw muli ni Mendez sa kanyang harapan ay isang mabilis na abante ang kanyang ginawa. Ang bilis, sabi nga ni Mendez, at parang hindi rin siya nakagalaw dahil pasimpleng tinapakan ng kanyang kuya Maki ang dulo ng isa niyang sapatos. Gareho, bilis! Sigaw nga ni Maki at sa paglampas niya kay Mendez ay siya namang paglitaw ni Dexter na naiwanan din si Valdez dahil sa help screen ni Nerio. Isang bounce pass ang ginawa ni Maki papunta kay Gareho at dito nga ay bigla namang lumitaw si Alcoba. Ikaw na naman, sabi nga ni Dexter at dito na nga niya inatake si Dwayne at sa pagdikit niya rito ay siya ring pagpasa niya sa bola sa kasabay niyang si Romero. Sige bata, pigilan mo ako, sabi nga ni Maki at doon na nga siya napangisi dahil nilampasan din siya ni Mendez na mabilis naman niyang ikinahinto. Bumalik ang isang paa ni Romero at doon na nga siya tumalon para magpakawala ng isang step back jump shot na ikinatayo na lang ng kanilang mga supporters dahil ang lupit ng galaw na iyon. Ang bilis pa rin ni Kuya Maki, sabi nga ni Ricky na sinubukan pa iyong pigilan kaso huli na siya. Isa na namang 2-point basket ang ginawa ni Maki at paatras nga siyang tumingin kay Mendez. Sige nga, pigilan mo uli ako, sabi na nga lang ni Romero sa kanyang isip at agad din niyang sinabihan ng kanyang mga kasamahan na bumalik na sa side ng kalaban. Kailangang hindi ko mapahawak ng bola si Kuya Maki, kahit iyon na lang muna, sabi naman ni Mendez sa sarili. Napuno ng magandang depensa ang sumunod na mga possession dahil kapwa hindi nakapuntos ang dalawang team. Lalo na nga si Romero na mas lalo pang dinikita ni Mendez para hindi makahawak ng bola. Naglaban din sa rebounding sina Nerio at si Magbuo na tila habang tumatagal ay nasasanay ang katawan sa presensya ng katapat nito. Nagmintis nga ang tira ni Gareho at si Maki nga ay hindi pa rin iwanan ni Ricky na medyo hindi na raw nakakatuwa. Isa pa, parang wala raw itong kapaguran kahit kanina pa silang naghahabulan dito sa court. Mula nga sa ilalim ng basket ay makikita ang balyahan ni Nerio at Magbuo na naliligo na sa kanilang mga pawis. Sabay ngang tumalo ng dalawa at ang mga taga-nauhan ay nagwala nang si Nerio ang dumakot ng bola sa ere. Akin! Sigaw naman kaagad ni Romero na sa wakas ay natakasan din daw si Mendez. Pasimple kasi siyang yumuko at hinila ang sintas ng sapatos ng kanyang katapat. Ang daya mo Kuya Maki, sigaw naman ni Ricky sa sarili at ngayon nga ay na kay Romero na ang bola. Ang depensa nga sa ilalim ng basket mula kina Alcoba at Magbuo ay mabilis na nahila ni Maki at sa pangyayaring iyon ay bigla na lang niyang ibinato ang bola papunta sa basket. Ang mga manunod nga ay napaseryoso nang sambutin ito ni Nerio sa ere at buong lakas na idinakdak sa basket ang bolang kanyang hawak na nagpadagundong muli sa loob ng venue. Baka isipin ninyo, buwaya ako, sabi naman ni Maki sa humabol sa kanyang sina Magbuo at Alcoba. Napangiti na lang din nga siya kay Ricky na masama naman ang tingin sa kanya. Binigyan na nga lang niya ito ng kibit balikat, sabay sabi sa mga kasama niyang depensa na. Ang mga ganoong galawan, masasabi ngang isang taktika iyon ng magugulang na players. Patunay ito na marami ng experience sa paglalaro si Romero kung ikukumpara kay Mendez. Seryosong winika nga ni Carlo Ibanez sa kanyang isip na hindi maiwasang mapangiti sa reaksyon ng mukha ni Ricky. 56-62 ang score at 1 minuto na lamang ang natitira sa ikatlong quarter. Ang cheer din ng mga taga-nauhan ay muli na namang lumalakas dahil hindi pa rin nakakahabol sa lamang nila ang Mansalay. Defense! 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 Nang mahawakan nga ni Ricky ang bola at sa pagdating niya sa kanilang side ay nakita niya na parang tinatawanan siya ng kanyang Kuya Maki base sa itsura nito.
Hinila ni Kuya Maki ang sintas ko kaya hindi ko siya nahabol kanina. Sabi nga ni Ricky na bumigla ng atake kay Romero. Pasensya ka na Ricky, pero kailangan kitang utakan. Sabi nga ni Maki sa isip na natuwa dahil parang naasar si Mendez sa kanyang ginawa kanina. Nakita kong magaling ka na nga talaga, pero kami dapat ang manalo rito. Kaya sisirain ko naman ang laro mo kung ang iisipin mo ay ang ginawa kong panggugulang sa iyo. Napadepensa na si Maki ng ayos kay Ricky na alam niyang nais siyang bawian sa kanyang ginawa. Dito nga rin makikita ang biglang paghinto ni Mendez at pinakitaan siya nito ng magandang ball handling nang patalbog nito ang bola mula sa kabilang palad papunta sa kabila. Aminado si Maki na pulido na ito pero hindi raw siya masisindak sa mga ganitong bagay. Tinayuan niya si Ricky at binangga nang makita niya ang pagdaan ni Garejo sa may vision ng referee. Napatras si Ricky at nagulat sa nangyari. Ricky, ipasa mo muna. Ginugulangan ka ni Romero. Sigaw bigla ni Tuason at nang marinig ito ni Maki ay napangiti siya sa isip. Siyempre, may ideya na rito si Sniper Katie kaso napangisi na nga lang si Maki nang mabilis niyang kinuha ang bola sa palad ni Mendez nang walang kahirap-hirap. Ang mga fans ng Mansala ay napailing sa nangyari at si Andrea ay napakuyom dahil nagkaroon ng kung ano kay Ricky kaya nawala ito sa focus. Hoy, Ricky, umayos ka! Sigaw nga niya na tila hindi naman narinig ng binata dahil nag-ingay palalo ang mga taganauhan. Hindi itinuloy ni Maki ang fast break, bagkus ay huminto siya para gamitin ng ayos ang shot clock nila. May 40 seconds na lang na natitira sa quarter at nang depensahan siya ni Mendez ay tiningnan niya ang mukha nito na parang may kaunting asar sa kanyang nagawa. Hindi ka pa rin ba makamove on sa pag-alis ko ng tali ng sintas mo? Tanong nga ni Maki at nang makita niya si Sniper Katie ay agad niyang ipinasa ang bola kay Garejo na papalapit sa kanya. Isang screen ang ginawa ni Custodio at ginamit ito ni Maki dahil may plano siyang gawin sa pagkakataong ito. Nagkaroon tuloy ng switching sa depensa at si Romero ay si Tuason na ang naging bantay habang si Mendez ay kay Custodio naman napunta. Bigla ngang sinandalan ni Maki si Tuason at ito na rin ang hudyat kay Garejo para ibalik ang bola sa kanyang team captain. Pinatalbog nga ni Romero ang bola habang umatras. Si Sir Tuason nga ay nakaramdam ng kagaslawan sa balikat at siko ni Maki. Marunong nga ang isang ito, ang hirap dikitan, sabi ni Tuason sa sarili habang nilalabanan ang post move ni Romero. Napaseryoso pa nga siya nang gumalaw ang balikat ni Romero pabangga sa kanya. May pwersa ito at doon na nga siya napaatras. Ito rin ang naging hudyat ni Romero para magpakawala ng jump shot. Tumalon si Tuason at ito nga ang hinihintay ni Maki para sa pump fake shot niyang i-execute. Mali, pinakagat niya ako. Sabi naman ni Tuason na napaseryoso na lang nang makita ang nakangiting labi ni Romero na parang hindi magpapahuli ng buhay. Bago nga siya lumapag ay doon na nga si Maki tumalon at ibinangga ang katawan nito sa nasa airing defender. Sumilbato ang referee at kasabay ng pagkawala ng bola ay ang paupong paglapag ni Romero na makikita ang seryosong tingin sa kalabang nasa kanyang harapan. Tumama naman ang bola sa basket at tumalbog pataas. Kaso may kung anong ikot ito na nagpanatili roon at sa muli nitong pagbalik pababa ay doon na nito pinasok ang butas ng ring. Basket counted. Bulalas ng referee matapos bigyan si Tuason ng foul. Kasunod din ito ay ang pagwawala ng mga manonood at nagtayuan ng mga ito para i-cheer ang kanilang ace player na si Maki Romero. Romero, 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 MVP, 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 MVP. Mas lalong nabingi ang mga taga-Mansalay dahil doon. Lalo na nga nang maipasok pa ni Maki Romero ang bonus shot. 20 segundo na lang ang natitira at naitaas na nga ng nauhan ng lamang nila sa Siam sa score na 56-65. Napanatili rin ni Maki ang kanyang consistent scoring na marami na rin naghihintay kung ilang points ang magagawa niya sa labang ito. Isang mahigpit na depensa nga rin ang agad na ginawa ni Maki kay Mendez. Nanginitian na lang niya. Wala siyang pakialam kung magalit ito sa kanya o maasar sa simple niyang panggugulang. Dahil kung magiging ganito ito ay mukhang pwede rin itong gamitin ng kalaban
laban dito sa mga susunod pang laro. Kailangan mo pa rin matuto, Ricky. Sabi nga sa isip ni Maki na hindi pinalusot si Ricky na sa wakas ay nakikita na rin niyang humihingal. Maging siya nga ay nakakaramdam na rin ng pagod pero tinitiis lang niya dahil sa kanyang katapat. Itira mo, tingnan natin kung makaka-score ka sa depensa ng Kuya Maki mo. Sabi nga ni Romero, at ito ay hindi isang paghamon dahil ang mga salitang ito ay para sayangin ni Mendez ang huling possession. Nang marinig ito ni Ricky ay mabilis siyang umatras at tumingin sa oras. 10 segundo na lang at dito na nga kumawala ang kanyang mabilis sa dribbling na sinabayan naman ni Romero ng pasimpleng pagsundot sa bola. Tumatakbo ang oras at ang mga taga-Nauhan ay lalong nilalakasan ang kanilang cheer. 8, 9. Madaya ka Kuya Maki kanina, kaya pagbibigyan kita sa gusto mo. Sabi nga ni Mendez sa sarili at kahit nahihirapan siyang lumusot ay parang alam na talaga ng kamay niya ang tatamaan ng bola. Mabilis pa siyang lumayo at si Maki naman ay dumikit pa rin sa kanya. Nauubos na ang oras at dito na nga si Ricky bumigla ng yuko at dito naman si Romero napangiti dahil huli na raw ito para sa duck-in. 5, 4. Kung iniisip mo Kuya Maki na masisira mo ang laro ko, nagkakamali ka. Kasi desidido akong talunin ka. Matapos ang planong duck-in na iyon, ay bumigla ng tuon ng isa niyang braso sa hita ni Maki. Sinabayan niya ito ng atras at talon palayo. Nagawa nitong i-delay ang galaw ni Romero pero hindi pa rin ito napigilan sa pagtalon para pigilan ang kanyang jump shot. Pareho nang nasa ere ang dalawa at ang oras ay mauubos na. Pinakawalan ni Mendez ang bola sa kanyang mga kamay sa harapan ng malakas niyang katapat. Hindi naman ito naabutan ni Romero pero malakas ang kutob ni Maki na magmimintis iyon dahil sa pangit na pwestuhan. Sabay na lumapag ang dalawa at napatingin sila sa umarkong bola. Tumunog din ang buzzer at kasabay nito ay ang paghalit ng bola sa basket na ikinatulala ng mga taga-Nauhan. Paanong pumasok pa ang tirang iyon? Tanong nga ni Maki sa sarili at nang mapatingin siya kay Ricky ay nakita niyang nakangiti ito sa kanya. Baka nakakalimutan mo Kuya Maki, ikaw ang nagturo sa aking maging clutch sa crucial moments. Winika ni Mendez at pagkatapos nito ay makikita ang mabagal na paglakad nito pabalik sa bench dahil sa pagod. Si Maki naman ay napakuyom na lang at natigilan sa narinig. Pambihira ka Ricky. Nasabi naman sa sarili ni Andrea na napangiti na lang nang makita ang pagngiti rin sa kanya ni Mendez. 59-65 ang score ng matapos ang ikatlong quarter. At isa lang ang sigurado, hindi pa tapos ang laban.